Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 41. Kara-rating lang niya sa opisina nang makita niya ang binata na naka-cross legs na nakaupo sa sofa bago mapansin ang nakamamanghang bouquet ng pulang rosas sa kanyang mesa. Sa nakikita niyang lahat, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Young Master Nigel, bakit ka nandito ng madaling araw? Walang magawang tanong ni Anastasia. Narito ako upang makita ang iyong kapaligiran sa pagtatrabaho. Masyadong maliit ang opisinang ito. Gusto mo bang hilingin ko sa aking pinsan na palitan ito para sa iyo? Tanong ni Nigel na nakataas ang kilay. Hindi, sobrang gusto ko dito. Hindi niya nais na tamasahin ang anumang karagdagang mga pribilehiyo. Sasamahan kita sa trabaho at sabay tayong magtanghalian sa tanghali. Siya ay tila pambihirang malaya. Napangiti si Anastasia. Hindi mo kailangang magtrabaho. Bagaman bumalik ako sa oras na ito upang kunin ang negosyo ng pamilya, hiniling ko na sa aking ama ang 2 linggong bakasyon. Napangiti si Nigel sa mga labi. Sa panahon ng kanyang bakasyon, ayaw niyang pumunta kahit saan, gusto lang niyang manatili sa tabi niya. Bakit hindi mo ako hintayin sa cafeteria? Maaapektuhan mo ang mood ko para sa kahoy. Ano, gwapo ba ako para hindi ka makapag-concentrate? Pinaikit ni Nigel ang kanyang magagandang mata. Ang lalaking ito ay may lahat ng karapatan na maging ganitong tiwala. Natuwa si Anastasia sa kanya at ngumuso. Oo, kaya nga. Sige, hihintayin kita sa opisina ng pinsan ko. Pagkatapos magsalita, pinulot niya ang bungkus ng mga rosas at iniabot sa kanya. Ito ay para sa iyo, gusto mo ba sila? Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Lumapit pa siya at kinuha ang mga bulaklak. Kung gusto mo, padadalhan kita ng 1 bungkus ng mga bulaklak araw-araw sa hinaharap. Hindi, salamat. Magalang na tinanggihan siya ni Anastasia. Nang marinig iyon, tumingin lang si Nigel sa kanya ng may pagmamahal. Magkita tayo sa tanghali. Pagkatapos niyang magsalita ay walang gana siyang umalis. Pagkaalis niya, isang excited na Grace ang kumatok sa pinto at pumasok. Anastasia, wow, ang gwapo niya. Boyfriend mo ba siya? Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, inayos ni Anastasia ang kanyang opisina. Kaibigan lang siya. Hindi ako naniniwala. Malinaw na interesado siya sa iyo. Tingnan mo itong mga rosas. Tamad na magpaliwanag si Anastasia, kaya sinabi niya kay Grace, ikuha mo lang ako ng 1 tasa ng kape. Sa opisina ng presidente, late na dumating si Elliot ngayon, ngunit napagpasyahan na niyang permanenteng magtrabaho mula rito. Kung ikukumpara sa opisina sa Presgrave Corporation, hindi ganoon kaganda ang mga kondisyon sa pagtatrabaho dito. Bago siya pumasok sa opisina, ipinaalam sa kanya ng kanyang babaeng assistant na may dumating na bisita. Pumasok siya sa opisina at tinitigan ang isang payat at gwapong figure na walang labis na pagtataka. Bakit ka nandito? Mahinang tanong niya. Elliot, nandito ako para magpalipas ng oras. Hihintayin kong makaalis si Anastasia sa trabaho at anyayahan siyang mananghalian sa tanghali. Hindi itinago ni Nigel ang kanyang intensyon. Umupo si Elliot sa kanyang pwesto at binuksan ang computer para i-manage ang kanyang mga email habang ang isang bored na Nigel ay naglaro sa kanyang telepono. Tahimik na pumayag ang dalawang magpinsan na huwag istorbohin ang bawat isa. Iba pa, sa oras na ito, tumunog ang landline ni Elliot, kaya inabot niya ang tawag para sagutin ang tawag. Hello, President Presgrave, gusto mo bang dumalo sa pulong ng departamento ngayon? Narinig ang boses ni Felicia sa kabilang linya. Sinabi ni Elliot na basta ito ay isang regular na pagpupulong ng departamento ng disenyo, kailangan niyang ipaalam, kaya't tatanungin siya ni Felicia ng maaga sa bawat oras. Oo, I'll get off work in a while, sagot niya. Inabisuhan din si Anastasia na kailangan niyang dumalo sa pulong. Kinuha niya ang mga kagamitan sa pagpupulong at lumabas. Pero, kakaliko pa lang niya sa isang kanto ay bigla siyang may nabangga sa kahabaan ng koridor. Sa kabutihang palad, mabilis siyang tumugon at biglang huminto ilang pulgada ang layo mula sa dibdib ng isang lalaki. Pag-angat ng ulo, nakita niya ang malinis at walang alikabok na kamisete ng lalaki, pagkatapos ay tumingin sa sexing collarbone ng lalaki, Adam's apple, at perpektong jawline.
Bago pa niya matapos ang paghanga sa lalaki, nilampasan na siya nito at walang pakialam na naglakad patungo sa meeting room. Kaya naman, nakasunod na lang si Anastasia sa kanyang yapak sa alanganin at naglakad na rin papunta sa meeting room. Pagkabukas ng pinto ay umupo si Elliot sa kanyang upuan habang nasa tabi niya ang posisyon nito ngayon. Nang mapansin iyon, tumingin si Alice kay Anastasia na may bahagyang selos. Pakiramdam niya ay napakaswerte lang ni Anastasia. Kahit na si Anastasia ay nakagawa ng ilang mga pagkakamali, kailangan pa rin niyang manatili sa kumpanya ng walang ibang parusa. Kaya, malalim ang hinala ni Alice na si Anastasia ay may lihim na relasyon kay Elliot. Kabanata 42. Ang paksa ng pagpupulong ngayon ay ang bawat tao ay magsusumit ng ulat ng pananaliksik sa merkado at mga regular na disenyo ng mga gawa sa katapusan ng buwang ito. Dapat maghanda sina Anastasia at Alice na lumahok sa kompetisyon ng alahas sa katapusan ng buwan, anunsyo ni Felicia. Felicia, hindi ba may rule sa kumpanya na bawal ang mga outsiders na pumasok at lumabas sa kumpanya ng basta-basta? Bakit nakapasok ang mga miyembro ng pamilya, kaibigan at kasintahan ni Anastasia? Hindi ito naaayon sa mga patakaran. Agad namang nagsalita si Alice. Medyo awkward din si Felicia dito. Tumingin siya kay Anastasia at binanggit, Anastasia, sabihin mo sa boyfriend mo na huwag madalas pumunta sa kumpanya. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bulaklak sa kumpanya, makakaapekto ito sa iba pang mga empleyado sa aming kumpanya. Bahagyang nag-init ang mukha ni Anastasia nang marinig iyon. Itinuturing ba ng lahat na boyfriend ko si Nigel? Pagkatapos, nakaramdam din siya ng malalim at mapanuring titig sa kanya. Tama iyan. Naiinggit ako nang makita ko ang bungkos ng rosas na iyon. Anastasia, ang gwapo ng boyfriend mo. Paano ka maglakas loob na dalhin siya sa kumpanya? Hindi ka ba natatakot na may magnakaw sa kanya? Biro ng isa pang babaeng designer. Sige, kakausapin ko siya. Inamin na lang ni Anastasia na boyfriend niya si Nigel dahil mas mahirap magpaliwanag kung hindi man. Ang mga tingin ni Elliot ay naging mas komplikado ng kaunti. Sa pag-iisip ng panahong magkayakap sina Nigel at Anastasia sa airport, naalala niya na hindi rin tinanggihan ng babae ang pag-usad ng lalaki. Ngayon, lantaran pa niyang inaamin na boyfriend niya si Nigel. Pagkatapos ng nakakainip na regular na pagpupulong, sinabi ni Elliot na may pagtatampo na mukha, nananatili si Anastasia habang ang iba ay maaaring umalis. Naramdaman ng lahat ng tao sa kwarto ang pagiging surliness ng Big Boss, kaya mabilis silang tumayo at umalis dahil sa takot na madala sa galit nito. Hindi rin nakaimik si Anastasia. Bakit ba ang pangit ng ekspresyon niya? Nang maisara ang pinto ng meeting room, lumingon siya sa kanyang upuan at isang mapang-ipang aura ang bumalot sa kanya. Tumingin sa kanya na may malamig na mga mata, sinabi niya, dapat mong malaman ang relasyon namin ni Nigel. Tumango siya. I do. Anong mali? Lalong naging pangit ang mukha ni Elliot. Naaalala mo ba na may utang ka sa akin? Tinitigan niya ito ng malalim, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na panganib. Nag-isip sandali si Anastasia, ngunit hindi niya maalala kung ano ang utang niya sa kanya, kaya tinanong niya, may utang ba ako sa iyo? Nakalimutan mo. Bigla na lang siyang nagalit dahil nakalimutan na talaga ng babae. Bigyan mo ako ng pahiwatig. Paano ako magkakaroon ng oras para alalahanin ang mga hindi mahalagang bagay? Biglang tumayo ang lalaki bago hinawakan ang kanyang palso gamit ang mahahabang braso nito. Itinulak ang baywang ni Anastasia sa mesa, idiniin niya ito sa kanyang katawan na nagngangalit sa mga hormone. Habang si Anastasia ay likas na nakasandal, hinawakan ng kamay ng lalaki ang likod ng kanyang ulo. Pagkatapos, kinurot niya ang baba niya at malamig na itinaas bago sumikop ang mga labi nito sa labi niya ng matinding galit. At kaya, bumagsak ang halik sa malambot na labi ng babae nang walang paunang abiso. Ito ay nangingibabaw, magaspang, at puno ng pagsalakay na tila ito ay isang uri ng parusa. Nanlaki ang magagandang mata ni Anastasia sa gulat, hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng lalaking ito sa kanya in public. Hinampis siya ng hininga nito nang walang pahintulot nito, dahilan para mablangko ang isip niya. Dahil dito, ang una niyang reaksyon ay ang inis. Itinulak niya ito ng buong lakas at sumigaw, Elliot, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba ako hiniling na ipaalala sa'yo? Ito ang utang mo sa akin. Ang boses ng lalaki ay paos,
habang ang kanyang mga mata ay madilim, at ang kanyang mga salita ay puno ng panunuya. Huminga ng malalim si Anastasia saka itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang labi sa pagkasuklam. Nang maisip niyang may relasyon si Hailey sa lalaking ito, at nahawakan niya si Hailey bago ito hinalikan, nakaramdam siya ng labis na pagkasuklam. Huwag mo akong halikan, galit na sigaw ni Anastasia. Kung gagawin mo ulit ito, kakasuhan kita. Tinitigan ni Elliot ang kanyang mga mata, para siyang naglalagablab na rosas. Napakalambot ng labi nito kaya hindi niya magawang humiwalay sa kanya. Ipinaalala pa nito sa kanya ang touch ng gabing iyon 5 years ago. Sa katunayan, ito ay talagang isang maselan na pakiramdam na nagpapahina sa kanya. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa babaeng ito? Halatang estranghero siya. Kabanata 43. Isang inis na Anastasia ang nagtulak sa pinto at umalis. Hinalikan talaga ako ng B***starred na ito. How dare siya. Pagbalik sa opisina, bigla niyang naalala ang huling beses na nasa ospital siya. Nang iligtas siya nito, sinabi niyang gusto niyang pasalamatan siya, ngunit sinabi niyang sa halip ay utang niya ito. So, itong halik ba ang utang niya sa kanya? Sa hinaharap, maaari akong magkaroon ng anumang utang sa sinuman, ngunit wala akong utang sa taong ito. Ito ay libingan. Isa lang siyang halimaw. Katatapos lang maglaro ni Nigel nang makita niyang pumasok ang kanyang malungkot na pinsan. Elliot, anong problema? Wala lang. Umupo si Elliot sa upuan na masama ang pakiramdam. Ang opisina ni Elliot, Burgwa ay napakahinhin na hindi ito tumutugma sa iyong pagkakakilanlan. Bakit hindi ka bumalik sa opisina ng Presgrave Corporation? Anong pakialam mo? Bahagyang sumagot si Elliot. Panay ang tingin ni Nigel sa kanya. Elliot, bad mood ka ba? Sinong nanggugulo sa'yo? Ano ang relasyon mo kay Anastasia? Biglang tanong ni Elliot sa kanya. Agad na sumilay si Joy sa mga mata ni Nigel. Well, alam mo, gusto ko siya, at hinahabol ko siya. Nagtagumpay ka ba? Tumingin si Elliot sa screen ng computer at muling nagtanong sa malalim na boses. Malapit na. Labis na kumpiyansa si Nigel na talagang mahuhuli niya ang puso ni Anastasia kapag naglunsad siya ng serye ng mga romantikong pag-atake sa lalong madaling panahon. Huwag magpadala ng mga bulaklak sa kanya sa kumpanya sa hinaharap, makakaapekto ito sa kahusayan niya sa trabaho, at magdudulot din ito ng negatibong opinyon sa kanya sa kanyang mga kasamahan, komento ni Elliot. Lihim na nagulat si Nigel, paano natanggap ni Elliot ang balitang nagpadala siya ng bulaklak ng ganoon kaga? Elliot, bigyan mo ako ng kamay. Paano kung gamitin ang iyong kapangyarihan bilang kanyang amo para bigyan siya ng bakasyon at hayaan akong ilabas siya para magsaya? Or, if you arrange her office to be on the same floor as yours, it will be much convenient for me to date her, nakangiting wika ni Nigel. Imposible. Malamig na ngumuso si Elliot. Ikaw ang big boss. Nasa iyo ang kapangyarihang ito. Kinagat ni Nigel ang kanyang mga ngipin at muling sumubok. Ipinikit ni Elliot ang kanyang mga mata. Kailangan mong umasa sa iyong kakayahan na ituloy siya, huwag kang umasa na tutulungan kita. Napakakulit mo. Napabuntong hininga si Nigel at nagpatuloy sa paglalaro. Sa sandaling ito, isang tawag ang pumasok at sumagot siya, "Hello. Young Master Nigel, nagpabook ka ba ng reservation sa Cardi Restaurant?" "Oo, Cardi." Kinumpirma ni Nigel at ibinaba ang telepono. Bigla at walang humpay na itinaboy siya ni Elliot. Kung gusto mong maglaro, pumunta ka sa lounge sa tabi. Huwag mo akong istorbohin sa trabaho. Si Nigel ay masunuring bumangon sa kanyang buong taas at pumunta sa katabing pinto. Pagkatapos, hinaplos ni Elliot ang kanyang manipis na itaas na labi gamit ang mga payat na daliri. Nanatili pa rin sa isip niya ang halik sa meeting room kanina. Nakapagtataka, ang malambot na haplos ay labis na nagnanais ng higit pa. Sa sandaling ito, kumatok si Ray sa pinto at pumasok. President Presgrave, saan mo gustong mananghalian sa tanghali? Matikas na ba mukha ang manipis na labi ni Elliot? Cardi. Napakagaling. Magpapareserba agad ako ng lugar para sa iyo. Umalis si Ray sa kwarto. Sa opisina ni Anastasia, naiinis pa rin ang babae dahil nawala ang lahat ng ideya sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito ay dulot ng biglaang paghalik ni Elliot sa meeting room. Nang maisip niyang hinalikan na ng lalaking ito si Hailey noon ay hindi siya komportable sa kanyang puso. Sa hinaharap,
Ang ganitong uri ng bagay ay hindi na dapat mangyari muli. Sa tanghali sa Cardi Restaurant, nakaupo sa may bintana sina Anastasia at Nigel. Sa sobrang gutom niya ay kinuha niya ang menu at nagsimulang mag-order pagkatapos. Sa sandaling ito, pinapasok ng waiter ang isa pang bisita. Gulat niyang sinulyapan ang mga ito, at agad na nanlaki ang kanyang magagandang mata nang makita ang mga figure ni Elliot at ng kanyang katulong na si Ray. Paano ito nagkataon? Pagtingin niya sa direksyong tinitingnan niya ay nagulat din si Nigel. Pagkatapos, magalang na binati siya ni Ray, "Young Master Nigel, magandang hapon. Ikaw, bakit dito rin kayo kumakain? Gusto mo bang sumama sa amin?" Agad na bumangon si Nigel sa kanyang buong taas at naglakad patungo kina Elliot at Ray. "Hindi na kailangan. May trabaho tayong dapat pag-usapan." Tumanggi si Elliot at pumunta sa kanyang nakareserbang mesa, ngunit pinili niyang maupo kung saan siya makakaharap sa direksyon ni Anastasia. Abala rin si Nigel sa pagsusumikap na pasayahin ang kanyang love interest, kaya agad itong bumalik sa kanyang upuan. Si Anastasia naman, nakatitig sa menu habang sinusumpa ang malas sa puso. Nakakalungkot na patuloy kong nabubunggo si Elliot kahit saan. Pag-angat ng ulo, bigla niyang sinulyapan si Nigel at bumaling ang tingin niya sa lalaking nasa tapat ng mesa na may hawak na tasa ng tsaa. Nang matugunan ang napakalalim na mga mata, ang liwanag sa mga mata ni Anastasia ay naging malamig. Iniisip kung ano ang ginawa ng lalaking ito sa kanya sa meeting kanina, mas lalo siyang nabaliw. Kabanata 44, Anastasia, namiss mo ba ako pagkatapos nating maghiwalay ng matagal? Hinawakan ni Nigel ang kanyang baba at masuyong tumingin sa kanya gamit ang mapang-akit na mga mata. Binawi ni Anastasia ang kanyang tingin, at nang tumingin siya kay Nigel, ngumiti ito. Siyempre naman. Pagkatapos, inilabas niya ang mga susi ng kotse na may nakakabit na keychain na kristal. Kapag namiss kita, ilalabas ko ito para tingnan. Paano yung binigay ko sa'yo? Hindi mo naman itinapon, di ba? Bahagya siyang napahiya. Parang nakalimutan kong ibalik dito. Ikaw, paanong hindi mo maiingatan ng maayos ang Reg Along ibinigay ko sa iyo? I'll buy you another one later, nakangiti niyang saway. Kailangan ba? Oo, bibili ako ng isa pang pares. Isa para sa iyo, at isa para sa akin. Kapag hindi kami nagkikita, mapapatingin kami sa kanila at mareresolba ang aming lovesickness. Si Nigel ay medyo romantiko at ang lahat ng kanyang iniisip ay nasa Anastasia. Okay, pipiliin ko sila at bibigyan kita ng isa. Dapat silang magkatugma. Okay, tumanggaw si Anastasia habang nakangiti. Sa pag-iwas niya ng tingin ay muling nakasalubong ng kanyang mga mata ang malamig na mga mata na pagmamayari ng lalaking nakaupo sa di kalayuan sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya na ang titig ni Elliot ay naging mas malamig na parang may nasaktan sa kanya. Si Ray ay tinawag para sa tanghalian ni Elliot ngayon, na nagsabing mayroon siyang ilang trabaho na dapat pag-usapan, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, hindi na nagsalita si Elliot tungkol sa trabaho. Sa halip ay biglang sumama ang ekspresyon ni Elliot, 5 taon nang kasama niya si Ray, at siya ang pinakamalapit na tao kay Elliot, kaya alam niya kung bakit madilim ang ekspresyon ni Elliot. Hindi nagtagal, dumating ang masaganang tanghalian. Nagugutom si Anastasia, kaya nagpasya siyang mabilis na magsimulang kumain. Ito ang sarap, tikman mo. Pumulot ng pagkain si Nigel gamit ang kanyang tinidor at itinapat sa harap ng isang nagulat na Anastasia. Hindi niya namamalayan na ibinuka niya ang kanyang bibig at kumagat. Paano na? Masarap ba? Masayang ngiti niyang tanong. Bahagyang uminit ang mukha ni Anastasia, napagtanto niya na ito ay isang bagay na ginagawa lamang ng mga mag-asawa. Gayunpaman, tumanggaw pa rin siya. Oo, masarap. Ang lalaki sa tapat ay tumingin sa kanilang lovely-dovey manner with a gloomy face. Pagharap sa pananghalian sa kanyang harapan, wala siyang ganang kumain. Sir, lunch na po kayo. Kailangan nating bumalik sa Presgrave Group para sa isang pulong sa hapon. Sinubukan ni Ray na akitin ang kanyang amo. Hindi dapat tumanggi si Elliot na kumain dahil lang sa galit siya sa pampublikong pagpapakita ng pagmamahal ni Anastasia. Katatapos lang kumain ni Anastasia ng cheese shrimp, at hindi sinasadyang nagkaroon siya ng kaunting cheese sauce sa gilid ng kanyang bibig. Hindi niya ito namalayan, ngunit nakita ito ni Nigel sa kabilang banda. Kaya naman,
Agad niyang pinaikit ang kanyang mga mata at ngumiti. Huwag kang gumalaw. Agad na tumigil sa paggalaw si Anastasia. Pagkatapos ay kinusat niya ang maganda niyang mga mata at tumingin sa kanya habang iniunat nito ang mahahabang braso upang dahan-daang panasan ang mga daliri nito sa sulok ng kanyang bibig. May sos ka sa bibig mo. Dahil doon, namula ang mukha ni Anastasia, dali-dali niyang kinuha ang kanyang napkin at matikas na pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay labis na nahihiya at kaaya-aya sa mga mata ng mga nakakita sa kanya. Hindi lang si Nigel ang naakit sa kanya, maging ang lalaking nasa mesa sa tapat nila ay nanliit din ang mga mata nang makita siya. Pupunta ako sa restroom. Tumayo si Anastasia at umalis. Hindi nagtagal pagkaalis niya, sumunod din si Elliot. Paglingon ni Nigel, nakita niyang mag-isa si Ray. Nasaan ang aking pinsan? Tanong niya. Lumabas si Pangulong Presgrave para tumawag, sagot ni Ray, bagamat nakita niyang malinaw na papunta sa banyo si Elliot. Oh, hindi ito masyadong inisip ni Nigel. Sa banyo, kalalabas lang ni Anastasia pagkatapos maghugas ng kamay nang bigla niyang makita si Elliot na naninigarilyo sa smoking area sa tabi ng koridor. Kinurot ng mahahabang daliri niya ang sigarilyo habang nagbubuga ng ulap ng usok na nagtatago sa malamig ngunit gwapong mukha. Nagkunwari siyang hindi niya nakita at nilagpasan siya habang kunwaring inaayos ang mahaba niyang buhok. Gayunpaman, sa paglapit niya sa kanya, matikas na hinayla ng kamay ng lalaki ang sigarilyo at nang lampasan siya nito, hinawakan siya nito ng napakalakas na wala siyang paraan upang labanan. Kaya, siya ay itinulak sa malayong pader ng lugar ng paninigarilyo. Elliot, anong ginagawa mo? Masakit, naramdaman ni Anastasia na dudurugin na niya ang kanyang mga buto. Kabanata 45. Malamig at mabagsik ang mga mata ng lalaki habang may nagbabala sa kanyang mga mata. Anastasia, hindi ako papayag na paglaruan mo ang nararamdaman ni Nigel. Kung wala kang pakialam sa kanya, huwag kang magsinungaling sa kanya. Nang humihip ang bahagyang mausok niyang hininga sa mukha niya, naiinis na tumalikod si Anastasia bago siya sumagot, hindi ko pinaglalaroan ang nararamdaman niya. Magkaibigan tayo. Kung gusto mo lang siyang kaibiganin, huwag mo siyang ligawan. Bakit may pakialam ka? Sinaman niya ito ng tingin, nagtataka kung bakit kailangan niyang makialam sa kanyang negosyo. Kinagat ni Elliot ang kanyang mga ngipin at malamig ang kanyang tono habang tumugon, I do care. It's my business, anong pakialam mo? Maaari mong paglaruan ang puso ng ibang lalaki, ngunit hindi si Nigel. Kailan mo ako nakitang pinaglalaroan ang puso niya? Huwag magsalita ng walang kaparerikan ng walang ebidensya. Ngayon lang, nakita ko sa dalawang mata. Malamig na ngumuso si Elliot. Hindi siya bulag, at nakita niyang nanliligaw ito kay Nigel kanina ng sarili niyang mga mata. Hindi nakaimik si Anastasia. Kung tutusin, akala niya ay ganoon lang sila ni Nigel kahit magkaibigan lang talaga sila. Bitawan mo ako. Napagtanto ni Anastasia na siya ay nakulong sa napakaliit na sulok ng lalaking ito, at ang kanyang hininga ay makapal. Kung manganggako ka nalayuan mo siya. Ang tingin ng lalaki ay puno ng babala habang nakatayo siya sa harap ng lalaking ito, si Anastasia ay napuno ng pagtataboy. Wala siyang ganang sumunod at mas pinili niyang galitin siya. Hindi ko kailangan namang himasok ka sa mga affairs ko sa kanya. Nagtaas ng kilay si Anastasia at matigas na nagsalita. Gusto mo ba siyang pakasalan? Tanong ni Elliot na madilim ang tingin. Oo, papakasalan ko siya. Anong masama dun? Ngumisi si Anastasia. Kung tutusin, ayos din ang pagpapakasal kay Nigel. Malamig na titig sa kanya, naramdaman ni Elliot na talagang ginugulo ng matigas ang ulo ngunit magandang mukha na ito sa kanyang harapan. Sa katunayan, naiinis siya na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya. Nang magtama ang tingin ni Anastasia ay natigilan din siya. Ano ang gagawin ng lalaking ito? Pero kahit anong mangyari, kung maglakas loob ang lalaki na hawakan siya, sisiga siya. Ang mga mata ng lalaki ay nahulog sa kanyang mga kilay at bumaba sa kanyang mga mata, sa kanyang ilong, at pagkatapos ay sa kanyang sobrang malambot na pulang labi. Sa katunayan, alam niya kung gaano ito kalambot mula sa kanyang karanasan. Pagkaraan lamang ng ilang segundong pagtitig, agad na nagdilim ang kanyang tingin at naging mapanganib ng mapagtanto ni Anastasia ang gustong gawin ng lalaki, kinurot na niya ang kanyang baba ng nangingibabaw, at ang manipis na labi nito ay nakalapat na sa kanya.
Habang blanko ang kanyang isip, nagmura si Anastasia sa loob kung gaano kapersigido ang lalaking ito. Gayunpaman, ang halik ng lalaking ito ay may hindi maipaliwanag na uri ng kapangyarihan na nagpamanhid sa kanyang buong katawan na parang kinuryent. Puno ng possessiveness ang halik nito, at nangingibabaw ito na hindi nito kakayanin para sa kanya. Bilang karagdagan, ito ang smoking area ng restaurant, at kahit sino ay pupunta anumang oras. Kaya naman, ang kaba na naramdaman ni Anastasia ay nagdulot din sa kanya ng disoryentasyon. Pervert talaga ang lalaking ito. Itinulak niya ito ng malakas gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ang lakas nito ay inalis niya. Habang tinutulak siya nito ay mas lalo siyang hinalikan nito at sinasabit ang dila nito sa kanya. Habang naghahalikan sila, ang malaking kamay nito ay hindi mapakali na humigpit sa kanyang baywang para bang ang halik ay gumising sa likas na reaksyon ng sinumang lalaki. Sa sandaling iyon, biglang natauhan si Anastasia. Sa pag-aalala, sinalo niya ang dila nito at napakagat. Binitawan siya ng lalaki sa sakit habang galit na nakatitig sa kanya ang malabo nitong mga mata. Pagkatapos, nagmamadali itong tumakbo palayo sa kanya at paalis sa lugar. May mabangong amoy pa rin ng dugo nito sa bibig niya nang bumalik siya sa main dining area. Matapos huminga ng malalim ay bumalik siya sa lamesa kung saan nakaupo si Nigel na parang walang nangyari. Pagkatapos, dinampot niya ang baso at ininom ang lahat ng tubig ng sabay-sabay. Sobra lang siya, sobra lang. Si Elliot, ang B***star na ito, ay isang kakilakilabot na pervert. Bakit ang pula ng mukha mo, Anastasia? Nilalagnat ka ba? Nag-aalalang tanong ni Nigel. Okay lang ako. May trabaho pa ako sa hapon, Nigel. Babalik muna ako sa kumpanya. Si Anastasia ay walang ganang kumain. So soon. Kung ganoon, magkikita tayo. Agad na tumayo si Nigel, at nang makarating siya sa counter, tinawag niya, ipadala ang bill sa Presgrave Group. Okay, young Master Nigel, agad na sagot ng manager. Ilang sandali pa ay bumalik na si Elliot sa kanyang upuan. Pagtingin sa mga bakanteng upuan sa kabilang mesa, hindi maarak ang kanyang tingin. Si President Presgrave, young Master Nigel at Miss Tillman ay nagbayad na ng bill at umalis na. Okay, sagot ni Elliot. Kabanata 46. Tumanggi si Anastasia na ihatid siya ni Nigel nang dumating sila sa kumpanya, kaya't maaari lamang niya itong ipadala sa pintuan. Medyo natarante siya habang pinapanood siyang nagmamadaling pumasok. Paanong biglang natapos ang pagkain ng ganoon? Marami pa siyang gustong sabihin sa kanya. Tinakpan ni Anastasia ang kanyang mukha nang bumalik sa kanyang opisina, punong-puno ng isip niya ang nangyari sa restaurant kanina. Sobra na ang pagsamantalahin ng 2 beses sa parehong araw ng lalaking iyon. Samantala, sa isang marangyang villa, si Hailey ay hindi nakakain o nakatulog ng maayos kamakailan. Lahat ito ay dahil parang isang bangungot ang pagmumulto sa kanya ni Anastasia. Ilang beses na siyang nanaginip na nagalit si Elliot at sinabihan siyang lumabas. Gaano man siya magsumamo, labis na kinasusuklaman siya ni Elliot kaya iniwan niya ito nang walang iniisip. Ang mga panaginip na ito ay madyay gising sa kanya sa bawat oras, at ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa malamig na pawis. Ang presensya ni Anastasia ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib, at kung hindi niya ito aalisin, mabubuhay siya magpakailanman sa mga bangungot na ito. Hindi ko hahayaang sirain mo ang mga plano ko, Anastasia. Kinagat ni Hailey ang kanyang labi at mariing naikuyom ang kanyang mga kamao. Habang iniisip niya iyon, isang masamang ilaw ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung gusto niyang patayin si Anastasia, ang pinakamahusay na tao na gagamitin ay ang mag-ina ng Tillman family. Alam niyang labis na kinasusuklaman ni Erica si Anastasia dahil sa mga ari-arian ng kanilang pamilya, at nadama ni Hailey na maaari niyang samantalahin ito. Hindi ba mahal na mahal ni Anastasia ang kanyang anak? Kung ganoon, hahayaan niyang magdusa ng kaunti ang batang iyon. Ang pag-iisip ng pag-agos ng dugo ni Elliot sa batang iyon ay nabaliw sa kanya sa selos. Kaya, ang kanyang sama ng loob at puot ay nakatuon lahat sa bata. Hindi nagtagal, tinawagan ni Hailey si Erica at sinimulan ang kanyang malisyosong plano. Oy, Hailey, anong ginagawa mo, Erica? Ibinalik na ba ni Anastasia ang 8 milyong real estate? Hindi na siya makapaghintay na kunin ang lahat sa tatay ko ngayon. Ibabalik pa ba niya? Nagnganga ang ngipin ni Erica. Well,
You can't let her be, kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Kung hindi, iisipin niya na kayo ng nanay mo ay doormat. Siyempre, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, isa. Erica, anong mga pagkakataon ba talaga ang hinahanap mo? Alam kong hindi madaling saktan si Anastasia, ngunit hindi ba't mayroon siyang 3 taong gulang na anak na lalaki? Kung pahihirapan mo ng kaunti ang batang ito, madarama niya ng 100 beses na higit na pagkabalisa kaysa saktan mo siya. Agad namang sumagot si Erica, ano ba talaga ang ibig mong sabihin dyan? Mag-isip ka na lang ng paraan para maibalik ang batang ito sa bahay ninyo at magpanggap na ilalabas siya para magsaya. Karaniwang malikot ang mga bata sa ganoong edad, kaya normal na mawala siya ng hindi sinasadya. Mapapanood mo na si Anastasia na galit sa pag-aalala. Si Erica ay nagngangalit sa sandaling iyon, kaya nang marinig niya ang mungkahi ni Hailey, ang kanyang mga mata ay nagningning. Oo, bakit hindi ko naisip? Kung mabaliw si Anastasia at mamatay sa galit, mas magiging masaya ako. Kilalang-kilala ni Hailey si Erica, ang isip ng huli ay palaging simple at madaling maimpluwensyahan. Erica, hindi mo maaaring hayaan na kunin niya ang mga ari-arian ng iyong ama sa anumang pagkakataon. Ngayon, gusto niya ng 8 milyong halaga ng real estate. Sa susunod na taon, gugustuhin niya ang isang kotse na nagkakahalaga ng 1 milyon, o samantalahin niya ang pagkakataong hingin ng kumpanya ng iyong ama. Sa oras na iyon, huli na ang lahat. Dapat mo munang ipaalam sa kanya kung gaano kakalakas. Nagdagdag ng panggatong si Hailey sa apoy at pinalala pa ang mga pangyayari. Oo naman, ang mga ari-arian ng pamilya ang pinakamahalaga kay Erica. Kaya, habang nakikinig siya, lalo siyang nataranta. Oo, kailangan ko muna siyang takutin. Kung hindi, iisipin niya na madali kaming target para ay bully niya. Nang makitang matagumpay na nakuha ni Erica ang pain, nakahinga ng maluwag si Hailey at hinintay na kumilos si Erica. Bukod dito, kinailangan ni Erica na kunin ang telepono ni Anastasia sa araw na iyon, kapag nawala ang bata, hindi na niya ito makontak. Kung makita ng isang child trafficker ang bata at dinukot ito, tiyak na mabubuhay si Anastasia sa kalungkutan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Higit sa lahat, ang anak na ito ni Elliot ay mawawala rin ng tuluyan. Kabanata 47. Habang pinag-iisipan ito ng masama ni Hailey, napagtanto niya na kailangan na niyang suhulan ang isang tao mula sa burgwa para tulungan siya at makahanap ng pagkakataon na kunin ang telepono ni Anastasia. Samantala, abala si Anastasia sa trabaho. Pagkatapos ng lahat, ang petsa ng pag-anunsyo ng mga resulta ng kompetisyon sa alahas, at inaasahan niya ito. Kung mapanalunan niya ang premyo, magkakaroon siya ng bonus na 1 milyon sa kanyang account. Para sa kinabukasan ng kanyang anak, siya ay naging isang matalino at mapagkwente na babae hanggang sa punto kung saan kailangan niyang kumita ng bawat barya na kaya niya. Gusto niyang makaipon ng malaking pera para sa kanyang anak para hindi na siya mag-alala sa mga bayarin nito sa paaralan at sa mga gastusin nito sa kasal. Bagamat bata pa ang kanyang anak, nakagawa na siya ng ilang pangmatagalang plano. Anastasia, may shop tour ngayong Biyernes ng gabi. Dapat kang maglaan ng oras para dito. Lumapit si Felicia para ipaalam sa kanya. Biyernes ng gabi. Anong oras magsisimula? Magsisimula ito ng 6 p.m. Kailangan mong magsulat ng ulat na isasama sa pagtatasa ng parangal para sa ikalawang kalahati ng taon. Paalala ni Felicia sa kanya. Dahil ang kalahating taon na parangal ay isang malaking halaga ng pera, naisip ni Anastasia sa kanyang sarili na kailangan din niyang manalo. Okay, pupunta ako doon sa oras. Tumanggaw si Anastasia. Pagkatapos ng lahat, ang pagkawala ng award sa pagdalo noong nakaraan ay sapat na panghihinayang para sa kanya. Dahil ang kinabukasan ay Biyernes, nadama ni Anastasia na wala siyang ibang magagawa kundi ang guluhin ang kanyang ama at hayaan itong pumunta para alagaan ang kanyang anak. Sa kafe sa tabi ng burgwa, inimbitahan ni Hailey na lumabas si May Potter, isang babaeng designer. Nang makita ni May na si Hailey Seymour, na kilala rin bilang kasintahan ni President Presgrave, na nagyaya sa kanya na uminom ng kape, natuwa siya at natuwa. Gusto mo ba talagang umorder ng isang set ng alahas mula sa akin, Miss Seymour? Oo, sobrang hinahangaan ko ang iyong talento, kaya napagpasyahan kong mag-order ng isang set ng alahas na idinisenyo mo. Nagkunwaring mayabang si Hailey. At saka,
Gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Anong kailangan mong gawin ko? Dapat malinaw sa iyo ang tungkol sa tunggalian sa pagitan namin ni Anastasia. Gusto kong bantayan mo siya para sa akin at iulat ang kanyang mga pangyayari sa akin anumang oras. Matikas na hinawakan ni Hailey ang tasa ng kape habang nagpapanggap na isang high-class na babae. Dahil si May ay isang bagong dating, siya ay sabik na mauna sa burgwa. Isang magandang pagkakataon ang iniharap sa kanya, kaya paanong hindi niya ito makukuha. Bukod dito, naiinggit din siya sa mahusay na mga mapagkukunan ni Anastasia at mas kinasusuklaman ang kanyang talento sa disenyo. Miss Seymour, galit ako kay Anastasia gaya mo. Iniisip niya na hindi niya kailangang seryosohin ang iba dahil lang sa maganda siya. Bilang karagdagan, naiinis ako sa katotohanan na palagi niyang sinusubukang akitin si Pangulong Presgrave. Malamig na single ni Hailey. Lagi na lang bang sinusuyo ni Anastasia si Elliot sa kumpanya? Salamat sa pagtangkilik mo sa akin, May. Nakaramdam ako ng matinding galit sa kanya. Hanggat tulungan mo ako, maglalagay ako ng 5 milyong halaga ng mga alahas na order sa iyo. 5 milyon. Pinigilan ni May ang kanyang pagkagulat at kaligayahan. Magkakaroon siya ng halos 200,000 sa mga bayad sa komisyon lamang. Diyos, yayaman na ako. Babantayan ko si Anastasia para sa iyo, Miss Seymour. Kung maglakas loob siyang akitin si President Presgrave, sasabihin ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Ipinahayag ni May ang kanyang katapatan at pagsunod kay Hailey. Nang maramdaman ang todyism ni May, tumango si Hailey. Buti naman, hindi kita pakikitunguhan ng masama kung tutulungan mo ako. Desidido si May na pabor kay Hailey, kaya siya ang maging mata ni Hailey para subaybayan si Anastasia sa kumpanya. Ngayon, isa na namang araw na may regular na pagpupulong ng departamento. Nang pumasok si Anastasia sa conference room, hindi niya maiwasang makahinga nang makitang walang laman ang upuan ni Elliot. Pagkatapos ng lahat, hindi niya gustong makita si Elliot ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga sunod-sunod na yabag ay nagmula sa pintuan ng conference room, at isang dominanteng figure ang pumasok. Ang kanyang malakas na aura ay agad na nakaramdam ng pang-aapi sa lahat ng naruroon habang lumalakad si Elliot laban sa liwanag na parang isang Diyos na bumababa nang makita siya, na wala nang masabi si Anastasia. Wala na ba siyang magandang gawin? Regular na meeting lang ng departamento, bakit kailangan niyang sumama sa bawat oras? Bukod kay Anastasia, lahat ng mga babaeng designer dito ay tinanggap si Elliot, ngunit ang unang tinitignan niya sa tuwing uupo siya ay palaging si Anastasia. Kaya, ang mga babaeng naruroon ay tumingin sa kanya ng may paninibugho, at si May ay walang pagbubukod. Ngayong tinutulungan niya si Hailey, mas naging mapagmatsyag siya sa lahat ng sinabi at ginawa ni Anastasia. Sa kabilang banda, naiinip na iniikot ni Anastasia ang kanyang panulat. Habang umiikot ang pluma, bigla itong nahulog sa pagitan ng kanyang mga daliri at gamulong diretso sa harap ni Elliot. Kabanata 48. Matapos matigilan ng ilang segundo, itinaas ni Anastasia ang kanyang ulo upang salubungin ang isang pares ng malungkot na mga mata, pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng masama. Kinuha niya ang kanyang panulat at inilagay sa kanyang harapan ng walang balak na isauli iyon. Dahil kailangan pang itala ni Anastasia ang mga bagay gamit ang panulat na iyon, napatayo siya sa kahihiyan habang namumula ang kanyang mukha. Pagkatapos, lumapit siya at pilit na binawi ang panulat. Sumulyap si Elliot sa kanya, ngunit hindi siya nagsalita o nagpakita ng anumang senyales ng disgusto. Nang makita ito, awkward na umubo si Felicia. Okay, ipagpatuloy natin ang pagpupulong at huwag gumawa ng ibang bagay. Habang lalong namumula ang kanyang mukha, naramdaman ni Anastasia na parang laging may masamang nangyayari sa paligid ni Elliot. Anastasia, ikaw at si May ay magkakagrupo para sa kaganapan ngayong Biyernes. Sinimulan ni Felicia na ilagay ang mga designer sa mga koponan. Nagkunwaring masaya agad si May. Magtulungan tayong mabuti, Anastasia. Tumango ang babae at ngumiti kay May. Matapos hatiin ni Felicia ang lahat sa mga koponan, sinimulan niyang pag-aralan ang mga gawa sa disenyo at ang merkado. Hindi umimik si Elliot, ngunit pinakinggan niya ang lahat. Gayunpaman, panakanak ang bumabagsak ang kanyang tingin kay Anastasia, at ilang minuto itong nakatitig sa kanya na para bang ginulo siya nito. Dahil dito ay hindi komportable ang babae,
Dahil ang mga mata ng lalaki ay parang pandikit habang nakadikit ang mga ito sa kanya nang hindi lumalayo. Sa wakas, natapos din ang pagpupulong. Hindi na makapaghintay si Anastasia na mag-impake at umalis, ngunit biglang malamig na sinabi ni Elliot, "Anastasia, kailangan kong bumalik ka sandali." Tumigil sa pwesto ang mga paa ni Anastasia na akmang gagalaw. Nilinggan niya ang walang malasakit na lalaki at nagtanong, "May kailangan ka ba, Pangulong Presgrave?" Hindi nagsalita ang lalaki. Gustong makinig ng ibang mga designer sa kanilang pag-uusap, ngunit lahat sila ay inapi ng malawak na sulyap ni Elliot. Kaya naman, nanginig sila at nagmamadaling umalis. Samantala, sina Alice at May ay parang mamamatay na sa selos. Si Anastasia ay isang pagbubukod sa kumpanya at tinatrato siya ng mabuti sa lahat ng dako. Para bang si Elliot ang nandito sa kumpanyang ito para sa kanya, at hindi niya pinansin ang ginawa ng ibang mga empleyado. Nang magsara ang pinto ng conference room, nagsimulang magalit si Anastasia. Tumigil siya sa pagpapanggap at galit na hinampes ang mesa. "Ano ang ginagawa mo, Elliot? Gusto kitang ibalik para makita ang lola ko sa susunod na Lunes." Biglang nagsalita si Elliot, kalmado ang mga mata. Nagulat si Anastasia. Gusto niya akong isama sa matandang ginang ng Presgrave family. Ang una niyang naisip ay agarang pagtanggi. "Tanggi ko. I don't want to have anything to do with your Presgrave family," tanggi ni Anastasia. "Ganun ba? Saka bawal kang makipagkita kay Nigel, at bawal kang manligaw sa kanya." Nag-aapoy ang tingin ni Elliot habang pilit niya itong iniharap sa kanya. Walang imak na tumingin sa kanya si Anastasia. "Kaibigan ko siya. Miyembro rin siya ng aming Presgrave family, Anastasia. Hindi ka ba determinado na iwasan kami?" Ngumisi si Elliot. Bumantong hininga si Anastasia at medyo naiinis na sinabi, "President Presgrave, marami kang dapat pangasiwaan araw-araw. Dapat kang bumalik sa iyong Presgrave group para magtrabaho. Paano maa-accommodate ng ganitong maliit na kumpanya ang isang malaking boss na tulad mo? Hindi ko kailangan na pakialam mo kung saan ako nagtatrabaho," ngumuso si Elliot. "Hindi, naapektuhan mo ang trabaho ko." Nagnganga ang mga ngipin ni Anastasia. "Kahit ayaw mo, makikilala mo ang lola ko sa Lunes." Ang tono ni Elliot ay pinal. Galit na tumingin sa kanya si Anastasia. Hindi ko gagawin." Pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang pinto at lumabas. Madilim at puno ng galit ang mukha ng lalaki sa likod niya. Pagbalik ni Anastasia sa opisina, hinihintay siya ni May. Nakakunot noo niyang sinabi, "Anastasia, nabalitaan ko na ang ulat ng shop tour na ito ay isa sa alang-alang para sa kalahating taon na parangal, kaya hindi tayo dapat maging palpak dito." First time kong magsulat ng ganyang report. Gawin natin ang lahat para makumplito ito." Sabi ni Anastasia sa kanya. Napakurap-kurap si May at nagpakita ng mapang asar ng ngiti. "Anastasia, ikaw lang ang pinabalik ng kumpanya namin mula sa headquarters. Dapat napakagaling mo, kaya susundan kita sa hinaharap." Napangiti si Anastasia. Talagang tiwala siya sa kanyang talento sa pagdidisenyo, ngunit hindi siya masyadong kasali sa iba pang papeles ng kumpanya. "Okay, magtrabaho na tayo." Itinuring lamang ni Anastasia ang pambabola ni May bilang isang bagay na gagawin ng sinumang rookie, hindi niya alam na si May ay isang lobo na nakadamit ng tupa. Dahil sa proyekto, maaari lamang makipag-appointment si Anastasia sa kanyang ama ng maaga. Tinawagan niya si Francis, na natural na tuwang-tuwa nang mabalitaan nitong aalagaan niya ang apo. "Okay, may oras ako. Maaari kang magpatuloy sa iyong abalang trabaho. Isasama ko si Jared para kumain ng masasarap na pagkain." Matapos ayusin ang mga gawain ng kanyang anak, mas naging komportable si Anastasia. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nigel. Siya ay nasa pasukan ng kanyang kumpanya at nais na dalhin siya at ang kanyang anak sa isang marangyang hapunan sa gabi. Hindi rin tumanggi si Anastasia dahil wala siyang kaibigan dito. Kaya, napakasarap magkaroon ng kaibigan na tulad ni Nigel. Sa sandaling ito, pinoproseso ni Elliot ang mga email sa opisina. Si Ray, nakakapadala lang ng ilang dokumento mula sa labas, ay ngumiti at sinabing, "Nakita ko lang ang kotse ni Young Master Nigel, si President Presgrave." "Nasaan siya?" Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata. "Nasa baba siya. Sa tingin ko may hinihintay siya, at malamang si Miss Tillman iyon."
Kabanata 49. Nang matapos magsalita si Ray ay agad niyang tinakpan ang bibig. Alam niyang ayaw ni Elliot na marinig ito. Nang marinig ito, malamig na ngumuso si Elliot. Talagang walang magawa si Nigel sa buong araw, itinutuon niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paghabol sa mga babae. Habang pinipikit niya ang kanyang mga mata, inabot niya para i-dial ang internal line. Hello, sino ta? Ang matamis na boses ni Anastasia ay nagmula sa kabilang panig. Binalaan kita na huwag kang masyadong lalapit sa pinsan ko. Hindi mo ba sineseryoso? Malamig na sabi ni Elliot. Bakit ka busy, Elliot? Ikaw ang boss ng kumpanya, pero pagkatapos ng trabaho, wala kang kwenta sa akin, paulit-ulit na sagot ni Anastasia. Biglang nagdilim ang mukha ni Elliot. Ang galing talagang mangirita ng babaeng ito. Kung maglakas loob kang paglaruan ang puso niya. Magkaibigan lang kami. Hindi bagay sa iyo. Ibinaba ni Anastasia ang telepono nang matapos siyang magsalita. Lalong lumungkot ang mukha ni Elliot. Bastos talaga ang babaeng ito. Bakit gusto ni Lola na magpakasal ako sa ganoong babae? Pagkatapos ng trabaho, si Anastasia ang unang nagmamadaling lumabas ng pinto ng opisina habang siya ay sumisingil sa ibaba. Ang off-road na sasakyan ni Nigel ay nakaparada sa harap ng pintuan, at ito ay partikular na kapansin-pansin. Hindi nagtagal, sumakay si Anastasia sa passenger seat ng kotse bago niya sinabi sa kanya, sunduin natin si Jared. Napatingin si Nigel sa babae na nakauniporme pa rin sa trabaho at bumungad sa kanyang mga mata ang pagkahumaling sa kanya. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko na nakauniporme. Nakaramdam ng tuwa si Anastasia sa kanyang puso. Gusto kong makarinig ng mga komantong tulad nito. Nang sunduin nila ang batang lalaki sa paaralan, tuwang-tuwa ito. Umupo siya sa upuang pangkaligtasan na espesyal na inihanda para sa kanya sa likod, at kumanta pa siya ng isang kantang katatapos lang niya. Natuto ng malakas. Magtatrabaho sina mama at papa, at papasok na ako sa paaralan. Hindi ako dapat umiyak o gumawa ng gulo, ngunit maging mabuti at batiin ang aking guro ng magandang umaga. Ang kanyang maliwanag at malakas na boses ay parang masaya habang kumakanta. Pumalakpak si Anastasia sa tempo, na nagudyok kay Jared na kumanta ng mas malakas. Sa katunayan, ilang beses niya itong kinanta. Maging si Nigel ay sumabay sa pagham, at nagkaroon ng masayang kapaligiran sa buong sasakyan. Sa high-end na restaurant, nag-order si Nigel ng isang malaking pagkain. Habang pinagmamasdan niya ang gwapong mukha ng maliit na bata, lalong tumindi sa kanyang puso ang pagnanais niyang maging ama ng batang ito. Bagamat hindi niya sariling anak si Jared, tiyak na mamahalin niya si Jared na parang biological son niya ang bata. Maya-maya ay bumaling ang tingin niya sa babaeng katapat niya. Hanggat pumayag siya, agad siyang pakasalan at bibigyan sila ng ligtas na lugar na matatawagan. Naglakad-lakad sila sa mall pagkatapos ng hapunan, at nakakuha ng ilan pang regalo ang maliit na bata. Sa sinabi nito, talagang hindi sang-ayon si Anastasia sa paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ni Nigel sa kanyang anak. Buti na lang at hindi ang kanyang anak ang uri ng bata na maaadik sa pagkuha ng mga regalo. Sa 9:30 PM, ang kotse ni Nigel ay nakapark sa harap ng apartment ni Anastasia. Nalungkot siya nang mabalitaan niyang inuupahan siya ng kumpanya. Kaya naman, tila oras na para ipakita niya ang kanyang kakayahan. Nagpasya siyang bigyan siya ng isang malaking apartment unit sa sentro ng lungsod bukas upang sila ay manirahan sa pinakaligtas na komunidad. Halika at bigyan mo ako ng halik bago ka umalis. Niyakap ni Nigel ang maliit na bata, sabay halik sa pisngi nito. Pagkatapos, tumingin si Nigel sa babaeng katabi niya at gusto niyang halikan din siya nito, ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong. Sa puntong ito, hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang intensyon ng labis sa takot na takutin siya. Kumaway si Anastasia habang hawak ang kanyang anak bago bumalik sa kanyang apartment. Gayunpaman, hindi umalis si Nigel ng mahabang panahon. Pagbalik ni Jared sa apartment, tinanong niya ang nag-aalab na tanong na kanina pa niya iniisip. Mommy, sa tingin mo ba mabait na tao si Tio Nigel? Oo, siya nga. Gusto mo ba siya? Gusto ko siya. Si Anastasia ay maayos na nag-impake ng mga laruan sa bahay habang sinasagot ang tanong ng kanyang anak. Kung ganoon, gusto mo bang pakasalan siya? Tanong ulit ng maliit na bata. Nanlamig ang mga kamay ni Anastasia habang iniimpake ang mga laruan.
Hindi niya maiwasang lingunin ang anak habang nakangiti ito. Si Jared, kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Ang maliit na batang lalaki ay hindi lubos na naiintindihan ang mga damdamin sa pagitan ng mga matatanda, bagaman. Hindi ba sila magkakasama kung gusto nila ang isa't isa? Mommy, sa tingin ko mahal na mahal ka ni Uncle Nigel. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa puso ni Anastasia. Nararamdaman din niya na malinaw na may romantikong interes si Nigel sa kanya, ngunit naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat para sa kanya, karapat-dapat siya sa isang mas mabuting babae. Kabanata 50. Noong gabing iyon 5 taon na ang nakararaan, nadungisan na si Anastasia matapos na lumabag ng isang haltak. Simula noon, wala na siyang interes sa mga lalaki. Ang kanyang anak ay ang lahat sa kanyang buhay, at hindi niya kailangan ng kasal, pag-ibig, o mga lalaki. Noon pa man ay tinuturing niyang kaibigan si Nigel. Nang papunta na siya para makipagkita sa isang kliyente, nakilala niya ito habang naaksidente ito sa sasakyan. Nang makitang napuno ng usok ang kotse ni Nigel, mabilis siyang tumakbo ng walang sabi-sabi at kinaladkad ang sugatang lalaki palabas ng driver's seat. Wala pang 2 minuto ay sumabog na agad ang kanyang sasakyan. Sa oras na iyon, siya ay basang-basa sa malamig na pawis at labis na natatakot. Kung namatay siya doon, naulila na sana ang kanyang anak. Dahil sina Anastasia at Nigel ay halos sabay na humarap sa kamatayan, ang kanilang relasyon ay mas malalim kaysa sa iba pang mga pagkakaibigan. Pagkatapos niyang iligtas, umalis na siya. Nang maglaon, natagpuan siya ni Nigel at patuloy na hinahabol ang babae upang bayaran ang utang nito sa kanya. Unti-unti silang nagkakilala at nakipagkaibigan sa isa't isa. Pag-uwi ni Francis kinagabihan, tinanong ni Naomi habang kinukuha ang kanyang bag para sa kanya, "I'm going out to meet some friends the night after tomorrow, Francis. Samahan mo akong dumalo sa event." Kinabukasan. Anong oras? Magdi-dinner lang tayo mamayang gabi. Wala akong oras, kaya hindi ako makakapunta. Ano? Kailangan mo bang mag-overtime? Hindi, kailangan kong alagaan ang anak ni Anastasia. Kailangan niyang mag-overtime sa gabi, kaya kailangan kong alagaan si Jared. Hindi itinuring ni Francis si Naomi bilang isang tagalabas, kaya prangka siya sa kanya. Ang pangit ng mukha ni Naomi bigla. Ngumuso siya at sumagot, "Iniisip mo lang ang iyong panganay na anak sa buong araw, hindi ba? Huwag mong kalimutan na siya ang gamulo sa pamilya natin. Mahirap para sa kanya na magpalaki ng anak ng mag-isa. Natural, I will try my best to help her," walang magawang sabi ni Francis. "Tulungan mo siya. Alam mo kung paano siya tutulungan, pero bakit hindi mo tulungan ang aming Erica?" Agad na bumantong hininga si Naomi, mukhang sobrang sama ng loob. Naipit din si Francis sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Anastasia, ngunit matibay pa rin ang nais niyang tulungan ang huli dahil malaki ang utang nito sa kanya nitong nakaraang 5 taon. Samantala, narinig ni Erica ang kanilang pag-uusap sa ikalawang palapag, at alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Hindi nagtagal, naligo si Francis at naupo sa study room sa ikalawang palapag para manood ng balita. Ilang sandali pa ay pumasok si Erica na may dalang isang plato ng mga prutas. "Nakikita kong hindi ka pa natutulog, Dad." "Oo, Tay, narinig ko na gusto mong panoorin ang anak ni Anastasia para sa kanya. Actually, gusto kong alagaan si Jared kasama ka. Pamangkin ko siya, at gusto kong gawin ang lahat para sa kanya." Masyadong. Nagliwanag sa tuwa ang mga mata ni Francis, parang ang bait naman ng nakababatang anak niya. He then praised, "Erica, I'm very happy that you have such good intentions. Okay, pwede kang sumama sa akin mamayang gabi." Masunurin namang tumanggo si Erica. "Oo, iyan ay mahusay, Tatay, ngunit huwag munang sabihin sa kanya. Natatakot ako na hindi niya ako payagan na sumama kapag narinig niyang gusto kong sumama." "Okay, hindi ko sasabihin sa kanya." Hindi nakita ni Francis ang mga plano ni Erica. Para sa kanya, ang pinakamasayang bagay ay ang kanyang 2 anak na babae ay magkakasundo ng mapayapa. Sa isang kisap mata, dumating ang Biyernes. Nang ipadala ni Anastasia ang kanyang anak sa paaralan sa umaga, sinabi niya sa kanya na darating ang kanyang lolo upang sunduin siya sa paaralan sa gabi. Matino namang tumango ang maliit na bata. "Huwag kang mag-alala, Mommy. Makikinig ako kay lolo." "Okay,
Kikita ako ng mas maraming pera para sa atin. Tinapik ni Anastasia ang kanyang maliit na ulo at tuwang-tuwa. Sa nakalipas na 2 araw, panapanahong pumunta si May sa Anastasia para humingi ng payo. Bumili rin siya ng kape at merienda para pasayahin ang huli. Siyempre, ayaw tanggapin ni Anastasia ang mga pabor na ito, ngunit ginawa niya ito dahil iginiit ito ni May. Sa 2 p.m., lumitaw si Nigel sa burgwa habang may hawak na regalo at isang bungkos ng mga bulaklak sa kanyang mga kamay. Sa katunayan, siya ay ganap na kamukha ng kasintahan ni Anastasia. Siya ay isang gwapo at masayahing lalaki, kaya't kahit saan siya magpunta ay nakakaakit siya ng atensyon. Isang grupo ng mga babaeng tauhan ang lubos na naiinggit kay Anastasia. Wow! Tingnan mo ang pagpapadala niya ulit ng isang bungkos ng mga bulaklak. Ang hot niya. Hindi lang siya hot, mukhang mayaman din siya. I think he's from one of those super rich family. Ang relo na suot niya ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Thirst, paano nagkaroon ng swerte si Anastasia?